lumabas na ang katotohanan. Chloe San Jose at Carlos Yulo, pinlano ang lahat para makaalis sa pamilya niya. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating niyang babasahin at pupusuan. Muli po ako ang inyong lingkod, Tagapanood TV, at isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Huwag na nating patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Curious and confused na nga ang mga netizen. Sa nasabing interview ni Chloe San Jose sa Tony Talks, tila lumitaw nga daw ang tunay na hangarin ni Chloe kay Carlos Yulo. Kung saan inamin ito mismo sa Tony Talks na hindi naman talaga yung pagiging fan niya or papansin lang daw siya. Pero ibig sabihin, inamin ni Chloe na talagang nagpapansin siya kay Carlos. So sa ng mga netizen, mayroon talagang balak. At narito po ang naging pahayag ng isang Facebook page kung saan sa kanyang pag-iimbestiga sa mga nangyayari nga po sa pamilya kung sino nga ba talaga ang unang nagkaroon ng problema. Maliban sa pag-ayaw ni Mrs. Angelica Yulo kay Chloe, pero dumating sa punto na naging close sila. Paanong nangyari na nagkaroon sila ng problema? Saying ng Back to Bukid Facebook page, sabi ni Chloe sa Tony Talks na for the past 2 years po, madaming beses po na nag-reach out para sana ayusin ang issue nila ng Yulo family. So sila po ay 4 years na. 2020, 2021, 22, 23, 24. Dito, ito ang nahalungkat ko, ang sabi ng Facebook page. Year 2021, okay na okay sila ng mudra. May ebidensya. As per Mr. and Mrs. Yulo, year 2022, nag-start ang samaan ng loob, pero sa year na yan, umuwi pa si Kaloy kasama si Chloe at may pa-surprise party pa na nakaredy simula mudra. Ito ay base sa post at screenshot ng post ni Gerald Fajardo. Doon ay may video. Nag-usap pa nga ang dalawa na ilihim nga daw ito. Para sorpresa talaga. Di ko alam ang eksaktong date or month kung kailan talaga yung samaan ng loob nila, kung kailan ito nag-umpisa. So kung iisipin natin, for the past 2 years na sinasabi ni Chloe ay year 2022 and 2023, right? Month ng February 23, twice nag-reach out si Mrs. Yulo at nakatag si Carlos. Wala akong nakitang react man lang si Carlos at Chloe o baka naman di lang napansin. Napaisip tuloy ako na bakit hindi sila nagkakaayos noong paman mismong si Nanay Angina ang nagre-reach out sa kanila at may mga ebidensya din yan. Siguro yun yung panahon na sobrang sumakit na ang loob, sumama na ng gusto ang loob ni Mami Angge dahil sa pag-reach out niya ay dinededma na nga siya ng kanyang anak, and that time siguro ay magkasama na si Chloe at si Carlos. Pero sa mga interview ni Chloe ay mukhang matagal silang hindi nagkasama ni Kaloy. Nais pa nga niya magpunta sa Japan pero inabutan ng pandemic kaya naman nag-ipon siya para magpunta sa Vietnam. Ito ang sinasabi na kung saan ay August 2021 to live selling pa at doon nabibiruan pa nga itong si Angelica Yulo kung saan sa live na yan ay minayin ni Chloe si Carlos. Pabiro naman ni Mrs. Angelica Yulo na hindi pwedeng imahin si Carlos, dapat bumili ka. So meron silang mga joke dyan at nakikita mo na patuloy na nanonood naman itong si Carlos Yulo. So 2021 ay okay pa sila. So ito na nga yung pagtag kay Carlos Edre Yulo, kami ng family mong support system mo no matter what, with Eduardo Solomon Paquis. Ayan, so yan makikita nga na tinatag nga niya itong si Carlos. So, di ba may kwento pa si Chloe na parang nagpunta sila sa Baguio at hindi na siya pinapansin ng kanyang mami. Siguro that time, iyan yung madalas na magkasama si Chloe at si Carlos. And dumating yung point na parang i-pull out na nitong si Carlos Yulo ang paghawak ng pera niya ng kanyang ina na hindi siguro pumayag itong si Mrs. Angelica Yulo dahil alam niya na parang nagsasama na ang dalawa. So, doon sa nag-leak na video, sinabi doon na Mrs. Angelica na kapag ibinigay ko sa'yo, parang ganun, and then doon na nga siya pinagsabihan na magnanakaw ka na, sinungaling ka pa. Kaya sa tingin ko po talaga mga tagapanood, no, parang pinlano na talaga nila yan. Gumawa na lang sila ng eksena para lalong makalayo si Carlos Yulo sa pamilya niya. Dahil noon pa man, nung mga time na nire-reach out pa nga ng nanay niya, kung makikita nyo po dun sa post, di ba laging tinatag si Carlos Yulo at hinahanap po talaga sila. Pero hindi nakikipag-ugnayan si Carlos Yulo niya dyan. Diyan po yung simula na parang ang layo na ng loob niya doon sa
magulang niya at laging si Chloe na lang po yung kasama. Si Chloe San Jose, di ba mga tagapanood, nakikita nyo po, nakikipag-interact pa sa nanay ni Carlos Yulo. Kaya hindi po nagustuhan ng nanay ni Carlos mga tagapanood yung ginagawa ni Chloe kasi nga daw, ang sabi ng nanay ni Carlos Yulo, pumupunta daw si Chloe San Jose doon sa tirahan ni Carlos Yulo, which is bawal po ang mga babae doon, para lang yun sa mga mga atleta. Pero nakikisiksik daw po si Chloe doon at nakikialam na sa mga ginagawa niya. Ayun ang di nagustuhan ng nanay ni Carlos Yulo. Pero pagdating po kay Carlos Yulo doon sa pakikialam ng nanay niya at pinagsasabihan siya about sa ginagawa ni Chloe San Jose, parang minasama po ito ni Kaloy. Kaya umabot sa punto mga tagapanood na humanap lang talaga sila ng isang bagay na magti-trigger para para lumayo sila sa anino ng kanilang magulang. Dito nga sa anino ng nanay niya. 'Di ba? Gumawa po sila ng eksena, humanap po ng pagkakataon para po lalong mapakita nila na karapat dapat lang na umalis si Carlos Yulo sa nanay niya kasi yun nga sinasabi nila na ninanakaw ni Angelica Yulo, ina ni Carlos Yulo yung pera ni Kaloy, which is hindi naman totoo dahil nga po sinabi ni Angelica Yulo na yung pera ay ginamit niya sa investment. Binili niya ng bahay si Carlos Yulo doon sa Cavite dahil sabi po ni Carlos Yulo noon ayaw niya nang tumira doon sa lugar nila sa Liberesa. Kaya napilitan yung nanay niya na bumili ng bahay doon sa Cavite, pero hindi naman po umuwi doon si Carlos Yulo. Kung makikita niyo sa nakaraang video mga tagapanood, pinakita ko po yung bahay nila na puno po ng mga litrato ni Carlos Yulo at mga medal niya po, yung mga achievement niya po mga tagapanood. Kasi kung titingnan po natin, titimbangin po natin mga tagapanood, kung talagang mabuting anak to si Carlos Yulo, yung 11 million po na binawi niya sa magulang niya, sapat po yun sana para mapaayos yung bahay nila doon sa Liberesa. Hindi po ba mga tagapanood? At hindi po sila maghihirap doon sa tuition ng mga kapatid niya, pang mga pambilihin sa bahay nila. Po ba? Kaya lang po mga tagapanood, sa pagbawi niya yon, naibigay naman kay Chloe San Jose. At balitang-balita nga po, na ginamit po ng tatay ni Chloe San Jose yung pera. Yung sa 11 million, 8 million yung ginamit para daw sa negosyo. Kayo mga tagapanood, ano yung masasabi nyo sa balitang ito? I-comment nyo po yan, pag-usapan po natin yan. So yun lang po mga tagapanood, may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.